Kabanata 3387 hanggang Kabanata 3388. Kabanata 3387. Si Hansen ay nasa likod ni Ancient Devil. Tahimik siyang naglalakad. Nang tumunog ang susunod na stone clock, bahagyang nabawasan ang panganib. Ang bilis ng oras sa iba't ibang lugar ay maaaring hatiin. Hanggat walang hangarin na mamatay ang isang tao, magiging maayos siya. Gusto ni Hansen na tanungin si Ancient Devil kung nakipaglaban ba siya laban kay Burry Path God at sa malaking Sky Demon para sa mga relics. Kung itatanong niya iyon, malalaman ni Ancient Devil na naroon siya. Kaya, hindi siya nagtanong tungkol dito. Patuloy na naglalakad si Ancient Devil. Sa huli, sinabi niya, walang saysay na patuloy mo akong sundan. Hindi ko alam kung nasaan ang Sky Clock. Sinusubukan ko lamang ang aking swerte, katulad mo. Mas maswerte ka kaysa sa akin, kaya mas mataas ang tsansa ko kung susundan kita. Hindi gumawa ng anumang kilos si Hansen. Sinundan niya lang si Ancient Devil. Patuloy na naglakad si Ancient Devil at sinabi, ang Sky Clock ay nakatago sa gitna ng Stone Clocks, pero walang nakakaalam kung alin ang Sky Clock. Hindi ka mukhang taong pupunta sa isang lugar ng basta-basta lang. Hindi ka basta pumunta dito at isugal ang iyong buhay. Naiintindihan ni Hansen si Ancient Devil ng lubos. Huminga si Ancient Devil at sinabi, bahala na. Ituturo ko sa iyo kung paano mahanap ang Sky Clock. Kapalit, hindi ka na dapat susundan pa ako. Kumurot ang mga mata ni Hansen at nagtanong, bakit ganito ka natatakot na sundan kita? Alam mo na ba kung nasaan ang Sky Clock? Naramdaman ni Ancient Devil ang sama ng loob. Umiling siya. Kung alam ko kung nasaan ang Sky Clock, hindi ako magtatagal sa paghahanap nito. Ayokong sundan mo ako. Sa tuwing susundan mo ako, may masamang nangyayari. Kahit na swerte ako at matagpuan ito, ikaw ang kukunin. Bakit ko sayangin ang oras ko dito? Kung patuloy mo akong susundan, titigil na lang ako sa paghahanap. Kinukurot ni Hansen ang kanyang ilong. Tama si Ancient Devil. Sa tuwing susundan niya ito, palaging nagiging disadvantage si Ancient Devil. Kung titigil si Ancient Devil sa paghahanap, wala itong benepisyo kay Hansen. Sinabi ni Hansen, sige. Sabihin mo kung paano hanapin ang Sky Clock. Subukan nating parehong swerte sa magkahiwalay na paraan. Una, sagutin mo muna ang tanong ko. Gusto mo bang malaman kung bakit ako naging leader ng isang Sky pero pumunta pa rin sa Time Sky? Ganun ba? Tanong ni Ancient Devil. Oo, tumango si Hansen. Tahimik si Ancient Devil sandali bago sumagot, masasabi ko sa iyo na hindi ako pumunta sa Time Sky para sa posisyon bilang leader. Nandito ako para sa Sky Clock. Anong pinagkaiba? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Siyempre, may pinagkaiba, sabi ni Ancient Devil. Kapag nakuha mo ang Sky Clock, hindi mo kailangang maging leader. Kung makuha ko ang Sky Clock, maaari ko pa ring iwan ang pagiging leader ng ibang Sky para maging leader ng Time Sky. Iyon ang pinakamahusay na resulta. Anong gagawin mo sa Sky Clock? Tanong ni Hansen. Maaaring pabilisin o ibalik ng Sky Clock ang oras, sabi ni Ancient Devil. Kailangan ko ito para maisakatuparan ng isang bagay. Isa lamang ang maaari mong itanong sa akin. Nasagot ko na iyon. Sige, sabihin mo kung paano hanapin ang Sky Clock. Naiintindihan ni Hansen si Ancient Devil, kaya tumigil na siyang magtanong. Ipinakita ni Ancient Devil kay Hansen kung anong direksyon ang pupuntahan para hanapin ang Sky Clock. Pagkatapos, siya ay umalis. Alam, sabi ni Hansen bilang magalang na pamamaalam. Sa palagay ko, mas mabuti kung hindi na tayo magkikita muli. Hindi lumingon si Ancient Devil habang umaalis. Hindi siya tulad ni Hansen, na tila umaasang makasunod. Naramdaman ni Hansen ang sama ng loob. Iniilalim niya ang kanyang labi. Kung nagawang sundan ni Hansen si Ancient Devil, mas mataas sana ang kanyang tsansa na matagpuan ang Sky Clock. Alam niyang hindi niya dapat guluhin ng husto ang lalaki. Kung magagalit si Ancient Devil, hindi niya matatagpuan ang Sky Clock. Bukod pa rito, maaaring patayin siya ni Ancient Devil. Ngayon na wala na si Ancient Devil, tumingin si Hansen sa paligid at nagpunta sa ibang direksyon. Tinuruan siya ni Ancient Devil ng isang madaling paraan. Parang katawa-tawa, pero epektibo. Ang Sky Clock ay nasa gitna ng walang katapusang stone clocks na bumubuo sa realm. Kahit gaano man kasipag ang titingin, walang anumang palatandaan kung alin ang Sky Clock. Upang makita ang Sky Clock, kailangang subukan ang bawat stone clock isa-isa. Magkapareho ang hitsura ng Sky Clock at ordinaryong clocks, pero iba ang mga karayom ng Sky Clock kaysa sa karaniwang stone clocks. Kailangan lang niyang subukan ang mga karayom. Malalaman niya kung alin ang Sky Clock at alin ang hindi. Maraming stone clock sa Time Sky.
upang subukan ang bawat karayom sa bawat clock paulit-ulit, walang tiyak na oras kung gaano katagal ito aabutin. Kaya, nakasalalay na lang sa swerte. Parang nananalo sa loto. Kung maswerte, jackpot agad. Kung malas, kailangang subukan hanggang sa huli. Walang ibang paraan si Hansen. Kailangang umasa siya sa paraan na itinuro ni Ancient Devil. Ngayon, umiikot na ang karayom. Hindi pwedeng gamitin ang paraan agad. Kailangang hintayin na huminto ang karayom bago subukan. Hindi sinubukan dito ni Ancient Devil, kaya siguro nasubukan na niya ang mga stone clocks dito. Mas mabuti pang pumunta sa ibang lugar. Dumating na si Hansen ng huli. Hindi niya alam kung nasubukan na ang stone clock sa lugar na iyon, kaya kailangan niyang subukan isa-isa. Pagkalakad ng sandali, nakita niya ang ilang break-world creatures na nagtitipon sa kabilang bahagi ng isang stone clock. Ang nasa gitna ng pagtitipon ay ang leader. Isa siyang elder ng God Chaos Party. Nakita na ito ni Hansen noong nakipaglaban siya sa huling malaking labanan laban sa organisasyon. Hansen, saan ka patutungo ngayon? Nakita ng elder si Hansen. Agad siyang may kasamang ilang break-world beasts upang palibutan si Hansen. Hindi mabilis tumakbo si Hansen, at limitado ang mga direksyon na maaari niyang pagtakbuhan. Hindi ba kayo aalis? Tiningnan ni Hansen ang elder at break-world beasts. Hindi niya ito gaanong pinansin. Mababa ang kanyang battle power. Kapag nakatagpo ng mas malakas na kalaban, lalaban siya ng mas mabuti. Hindi magiging madali para sa elder at break-world beasts na patayin siya. Gusto ng aming leader na mamatay ka. Ibig sabihin, hindi ka mabibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Ang pangalan ko ay Floating Kill. Pagkamatay mo, huwag mong kalimutan na ako ang pumatay sa iyo. Matapos magsalita si Floating Kill, itinaas niya ang mga kamay. Hinailan niya ang isang building tower at itinapon kay Hansen. Binubuo ang tower ng 18 floors. Kumikislap ito ng gintong liwanag. Parang God Tower. Pagkaalis nito sa kanyang mga kamay, diretsyong tumungo sa ulo ni Hansen. Bagamat pinabilis ni Hansen ang sarili upang umiwas sa tower, tiningnan niya ito habang papalapit sa kanyang mukha. Nagulat si Floating Kill. Nakalok ang kanyang Floating Kill sa target, kaya hindi dapat nakatakas si Hansen. Ngunit nagawa pa rin ni Hansen ang pag-iwas. Nagulat siya. Halos sabay, umungol ang 5 break-world beasts. Lahat ng uri ng kapangyarihan ay bumalot sa langit at lupa, kasama na ang hangin, apoy, kulog, at kidlat. Lahat ay patungo kay Hansen. Nakakatakot ang kapangyarihan ng break-world. Halos na-cover nito ang buong area ng stone clock. Ngunit gumagalaw pa rin si Hansen ng parang hindi apektado. Lihim na nagulat si Floating Kill. Ang 5 break-world beasts sa paligid niya ay may break-world rate na 60% pataas. Kahit hindi nila kayang talunin si Hansen, dapat ay kaya nilang saktan siya. Nang makita ang mukha ni Hansen, alam ni Floating Kill na gumalaw lang siya ng simple, ngunit nagawa pa rin niyang kontrolin ang 5 break-world beasts. Kabanata 3388. Habang pinapanood ni Floating Kill ang nangyayari, napansin niya na napaka-espesyal ng kakayahan sa galaw ni Hansen. Napansin din niya na ang mga distansyang nilalakbay ni Hansen ay hindi naman talaga kalayuan. Sa tuwing umiwas siya sa atake ng isang break-world beast, para bang alam na niya kung ano ang susunod. Matapos ang ilang sandali, napansin ni Floating Kill ang oras. Ginamit niya ang Sky Treasure Tower. Lumaki ang tower ng husto. Para bang tinakpan nito ang langit at lupa. Nilakip nito ang buong time area na kinaroroonan nila. Limitado ang lokasyon ni Hansen. Kung gusto niyang umiwas sa suppression ng tower, kailangan niyang mabilis na pumunta sa area ng ibang stone clock. Ang stone clock ay umiikot ng mas mabilis kaysa propeller ng eroplano. Kung papasok si Hansen doon, mawawala sa kanya ang libu-libong taon. Kung kaya niyang tiisin, magiging maayos lang. Kung hindi niya kayang tiisin ang magic, agad siyang tatanda at mamamatay. Hindi sigurado si Hansen kung kayang tiisin ng katawan niya ang puwersa, kaya huminto na siyang umiwas at hinayaan ang Sky Treasure Tower na bumaba. Dahil tinakpan ng tower ang buong area, kasama rin sa loob ang 5 break-world beasts. Lahat sila ay labis na nagulat. Ligalig silang lumipad-lipad, desperadong gustong makatakas mula sa tower. Naramdaman ni Hansen na parang napupuno ng gintong liwanag ang paligid. Siya at ang 5 break-world beasts sa loob ng tower ay nakikita lahat ng ginto. Ginto ang tower. Para bang gawa sa ginto, pero kakaiba ito sa ordinaryong tower. Ang karaniwang tower ay may floors. Ang tower na ito ay parang may 18 floors, pero sa loob, walang floors. Nakikita mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang mga pader ng tower ay may gintong inscription ng spells. Parang maraming estatwa ang naggagabay papunta sa bubong. Ang 5 beasts at isang tao ay nasa loob ng tower. Maraming gintong spells ang kumikislap.
Luma-luma ang liwanag. Para bang may walang katapusang araw sa langit na sobrang liwanag. Napakahirap bumukas ng mata. Hindi naramdaman ni Hansen ang liwanag sa kanyang mga mata. Nakikita niya lahat sa loob ng gintong liwanag. Akala ni Hansen, maliwanag lang ang gintong liwanag at hindi siya maaapektuhan. Iniisip niya ito dahil hindi naaapektuhan ang katawan niya. Nang tumingin siya sa 5 Break World Beasts, nagulat siya. Kakadating lang ng 5 Break World Beasts sa tower. Lahat sila ay nagulat, nagpupumiglas para makatakas. Biglang kumislap ang gintong spells ng isang golden godlight na nag-freeze sa kanilang katawan sa hugis ng nakakatakot na gold statues. Ang kanilang katawan ay frozen sa galaw ng pagtakas. Para silang nagmamadali. Tumalo ng puso ni Hansen. Ang 5 Break World Beasts na ito ay may Break World rate na hindi bababa sa 60%. Maaaring hindi sila ang pinakamalakas, pero kabilang sila sa pinakamalakas sa universo. Ang Golden Godlight ay kumislap sa kanila at naging statues. Malakas ang Golden Godlight, at kumislap ito sa akin. Hindi ako naging statue. Ibig sabihin, kakaiba talaga ang katawan ko. Habang nag-iisip si Hansen, nakita niyang nagsimulang matuno ang 5 gold statues. Naging parang gold blood puddle sa sahig. Napakasamang kapangyarihan ito. Nakakunot ang noo ni Hansen. Ang Golden Godlight ay ginawang gold statues ang lahat ng creatures, pagkatapos ay naging blood water. Napakasamang puwersa. Walang sino man ang mabubuhay. Sa labas ng tower, mukhang masaya si Floating Kill. Dinala niya ang lumiit na Sky Treasure Tower sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kumikislap na tower at sinabi sa sarili, ang Sky Floating Kill na ito ay kayang tunawin ang lahat. Kahit ang mga Undying ay hindi makakatagal sa power ng Sky Floating Kill. Mabubuhay si Hansen ng 1 o 2 araw lang dito bago maging blood water. Kung mangyari iyon, makakamit ko ang malaking tagumpay para sa aking master. Maaaring baliktarin ni Mr. Leader ang Geno Hall at muling buuin ang God Palace. Makikilala ako bilang high-level member. Pakiramdam ni Floating Kill ay napaka-cocky, pero hindi niya minamaliit ang mga bagay. Patuloy niyang ginamit ang power upang palakasin ang golden spell ng Sky Floating Kill. Gusto niyang pabilisin ang pagiging blood water ni Hansen. Tungkol sa 5 Break World Beasts, hindi siya nag-alala. Kung mapapatay niya si Hansen gamit ang sakripisyo nila, sulit na. Bukod dito, 5 Break World Beasts lang naman iyon. Madali niyang maibabalik ang mga ito. Sa paraan ni Chinshu, madaling gumawa ng Break World Beasts. Ayaw ni Floating Kill na makawala si Hansen sa pamamagitan ng pagtangkang iligtas ang 5 beasts. Mahalaga si Hansen kay Chinshu. Hindi naglakas loob si Floating Kill na hadlangan siya. Karaniwan, ang creatures na may 75% Break World rate ay natutunaw sa loob ng kanyang Tower of Doom. Plano ni Floating Kill na gugugulin ang kalahating buwan sa paggawa ng mas maraming Break World Beasts habang pinapatay si Hansen. Hindi siya magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Biglang lumingon si Floating Kill sa stone clock malapit sa kanya. Ang stone clock ay lumilipad ng mabilis, halos parang fan. Mabilis na na-fast forward ang oras. Iniisip ni Floating Kill, kung nasa stone clock area ang Sky Floating Kill, isang sandali ay katumbas ng 10 buwan. Kung nandoon siya, tiyak na patay na siya. Nagpasya siyang ilabas ang Sky Floating Kill. Sa ilalim ng kontrol ni Floating Kill, lumipad ang Sky Floating Kill sa itinakdang area. Dama po ito sa needle ng clock na umiikot ng parang fan. Naapektuhan ng Sky Floating Kill ng bilis ng oras. Isang sandali ay katumbas ng ilang oras. Ngayon, nagsimulang matuno ang 5 gold statues. Pinapanood ito ni Hansen. Hindi naman naaapektuhan ang katawan niya. Makaraan ng ilang sandali, natunaw na ang isang gold statue at naging gold blood water. Ngunit may naiwan na luha, isang Break World Gene. Hindi natunaw. Nasa loob ito ng blood water. Inabot ni Hansen ang kamay upang kolektahin ang Break World Gene. Malapit nang matuno ang natitirang 4 na Break World Beasts. Subukan natin ngayon. Inilagay ni Hansen ang Break World Gene at tumingin sa paligid. Wala siyang nakita na pinto o bintana. Lumakad siya patungo sa isang pader. Inabot ni Hansen ang kamay sa gintong pader. Ang mga gintong spells ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na godlight, pero hindi niya naramdaman ang anumang enerhiya. Ang Golden Godlight ay naglalabas lang ng ordinaryo, hindi nakakapinsalang liwanag. Itinaas ni Hansen ang kamao upang tingnan ito. Pagkatapos, isinuntok niya ang gintong pader.